Napag-usapan natin ng patungkol sa pagsali nitong sila Dagora sa may forces nitong sila Rimuru against sila sa kanilang sariling pamilya. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So hindi nga naisip nitong si Rimuru na patayin na lang itong tatlong to. Pero naisip pala yun nitong si Ruminas. Pero sinabi rin naman itong si Ruminas dito na base daw sa mga narinig niya sa tingin niya naman daw pwede na itong mga ito mapagkatiwalaan. Kasi sabi rin ni Ruminas talaga naging helpful rin naman daw itong tatlong ito. Kasama daw silang tatlo sa mga naging dahilan kung bakit nag-improve ang cooking ni Shion. Tapos nagtanong itong si Rimuru na paano daw nangyari yon. Kaya nagpaliwanag itong si Rumina sa kanya na hindi niya daw gusto na kumain ng mga niluluto ni Shion. Kaya ang ginawa niya daw ang mga subordinates niya ang pinag-taste test niya dito. At dahil daw doon mayroong isang member ng 7 Great Nobles na kinailangan na mamahinga for 1 month nang dahil dito kasi nalason ito sa may luto nitong si Shion. After daw ng pangyayari na yon wala nang ni isang gustong tumikim ng mga niluluto niya. Mabuti na lang daw at nandito itong tatlo. Itong mga ito daw ang mga nag-step forward para i-volunteer ang kanilang mga sarili. Basically, bayani itong tatlong to kasi dahil sa kanila wala na nangailangan mag-suffer nang dahil sa may cooking ni Shion. Maging ang mga subordinates daw nitong si Rimuru mismo na naandito nga na-relieve din dahil hindi na nila kailangan kumain. Ang isa daw sa mga ito itong si Adalman. Sabi daw ni Adalman mabuti na lang daw at isa na nga siyang undead kaya hindi niya na daw kailangan na kumain. Never daw niyang naisip na magiging thankful siya na hindi na kailangan ng pagkain nitong katawan niya. Pero ibang reaksyon nitong tatlo sa may luto nitong si Shion. Kung ang lahat ng mga nandito diring-diri sa pagkain na inihahanda ni Shion sa kanila kabaliktaran itong tatlong ito. Enjoy na enjoy sila sa may lasa ng pagkain na isineserve nitong si Shion sa kanila. Para daw sa kanila reward na makakain ng mga ganitong klase ng mga pagkain. Ngayon pinag-uusapan na nitong sila Rimuru kung ano ang kanilang balak na maging mga match-up. Sabi ni Rimuru siya daw o kaya naman itong si Ruminas ang tatapat kay Dagruel. Tapos itong si Fen naman daw pagtutulungan nitong sila Shion at ng iba pa niyang mga kasama nang bigla nagsalita itong si Ruminas. Sabi niya siya na daw bahala kay Dagruel. Inaamin niya daw na mahihirapan siya sa magiging laban na ito pero kaya niya naman daw natapatan itong si Dagruel habang meron pang tinatalo na kalaban itong kanyang mga kasama. Then balak nila pagtulungan itong si Dagruel. Tapos itong si Rimuru na lang daw ang tumapat kay Fen. So maganda na nga daw itong plano na ito. Kaso lang bigla nagkaroon ng problema. Biglang merong na-receive na balita itong si Rimuru. Ito ay galing kay Ramirez. Gumamit siya ng telepathy net para i-deliver itong balita na ito. Sabi ni Ramirez meron daw sila malaking problema. Nawalan daw sila bigla ng connection sa mga forces nitong si Milim. Pinaimbestigahan niya na daw agad ito pero meron daw siyang masamang hinala patungkol nga dito. After magsalita nitong si Ramirez ilang minuto lang at nakarating na dito itong sila Gobta. Inireport nila Gobta na nag-succeed daw sila sa pag-repel ng mga forces ng Insectoid King. Pero sinabihan nga ito nitong si Ramirez na meron nga daw silang problema na nawalan nga ng connection. Kaya ang ginawa daw nitong si Ramirez pinabalik niya itong sila Gobta para alamin kung ano nangyayari. Hindi na rin kasi makita nila Ramirez itong sila Milim gamit ang kanilang monitoring magic. Talagang completely na nai-isolate ang kanilang location. Pati itong si Rimuru nawala na ng access sa kanilang monitoring. Pero sa tingin naman daw nitong si Rimuru wala ditong kinalaman itong si Milim. Tapos nag-report itong si Shell Sensei na maaaring si Velsar daw ang dahilan kung bakit naputol ang kanilang connection. Noong narinig ito nitong si Rimuru nagsalita siya. Nasabihan daw ni Shell Sensei itong si Gobta na wag daw nitong mga ito subukan na makipaglaban dahil siya na lang daw mismo ang pupunta dito. After sabihin nyo nitong si Rimuru humarap siya kay Ruminas at sinabi na nitong si Rimuru na pasensya na daw itong si Ruminas ngayon kasi meron daw emergency. Napatanong naman itong si Ruminas kung ano daw ang nangyari. Kaya ipiniliwanag sa kanya nitong si Rimuru na mukhang nagkaroon nga daw ng
makipaglaban itong sila Milim at itong si Valside. Kaya kailangan niya daw na kontakin agad itong si Gay Crimson. Kaya pupuntahan niya daw ito. Nung narinig naman itong si Ruminas ang situation nila hindi niya na pinatagal ang kanilang conversation. Hindi na siya nagtanong ng kung ano-ano. Sabi ni Ruminas wag na daw mag-alala itong si Rimuru patungkol sa kanila dahil kaya daw nilang i-handle itong mga Giants. Nag-reply rin naman itong si Shion na oo nga daw. Ipapakita daw nila kung ano ang kaya nilang gawin. Sinusubukan na i-reassure nitong mga ito itong si Rimuru pero hindi kumbinsido itong si Rimuru na kakayanin nga nitong sila Ruminas once na nagsimula na itong mga laban. Sa tingin ni Rimuru kaya naman ng mga ito na makapaglaban pero for a short period of time lang kaya kailangan niya pa rin daw na mag-isip kung paano niya sila matutulungan. Pinahindingan na lang uli nitong si Rimuru itong si Ruminas patungkol nga dito na wag daw masyado maging confident itong si Ruminas na meron pa silang 4 days bago makarating dito itong sila Dagruel kasi baka meron daw kalaban na katulad niya na merong kakayanan na gumamit ng wide range na teleportation magic at i-teleport na agad dito itong lahat nitong mga Giants na ito para mahuli sila off guard. Nag-reply naman itong si Ruminas na na-consider niya na daw yung possibility na yon. The fact daw na kaya yung gawin itong si Rimuru napaka-irresponsible naman daw nila kung hindi nila yun itetake into consideration. Kung kaya daw nilang gawin expect na rin daw nila na kaya rin yung gawin ng kanilang mga kalaban para hindi sila ma-surprise na ito nga mangyayari. Kaya ngayon bumalik na sa Tempest itong si Rimuru. Pagkabalik niya dumiretso na agad siya sa kanilang control room at dito nabigla itong si Rimuru sa kanya nakita sa may screen kasi ngayon sobrang enraged itong si Milim at mukhang hindi na ito capable of reason. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.